ay inyo hong makikita sa larawang ito ang ilan lang ho sa mga lugar na kilalang kilala ho sa City of Manila, gaya ho ng Intramuros, ang Quiapo Church, ang monumento po ni Rizal sa Rizal Park, ang Port Santiago, ang San Agustin Church. Ilan lang po ito sa mga sikat at popular na pinupuntahan ho ng mga tao sa City of Manila. So ngayong araw ho na ito ay pag-uusapan ho natin ang City of Manila. Ay, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Nagbabalik pong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood ho ng aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po sa inyong walang sawa ho na panonood. Gaya ho ng aking nasabi ay atin hong pag-uusapan itong Kapitolyo ho ng Pilipinas, ang City of Manila. Ang City of Manila ho ay ang pangalawa sa pinakamaraming population po sa buong Pilipinas, at noong 2020 ayon ho sa census, ang population ho dyan sa City of Manila ay umabot ho sa 1,846,513. Para po sa kaalaman ng lahat, ang pinakamaraming tao po na syudad o lugar sa Maynila ay ang syudad po ng Quezon City. City of Manila ho ay nahahati sa 6 po na distrito o yung tinatawag nilang legislative district. Ito naman ho yung mapa ng 6 na distrito po ng City of Manila. Ang City of Manila ho ay may botante na 1,133,042 voters. Yan po ay according sa COMELEC noong 2022. Ang mataas po na opisyal na namumuno po dyan sa City of Manila ay walang iba po kundi si Mayor Hani Lacuna, at ang kanyang Vice Mayor po ay itong si Yul Serbo na presiding officer po sa lahat ng City Council po sa lungsod po ng Maynila. Base po sa resulta noong 2022 election ay lumamang po ng 369,000 itong si Mayor Hani Lacuna po laban kay Alex Lopez. At base pa rin ho sa resulta ng election ho noong 2022 ay lumamang ho ng kulang-kulang 400,000 ho si Vice Mayor Yul Serbo laban ho kay Raymond Bagatsing na nakakuha lamang ng 183,684 votes. Ang kasalukuyan hong Mayor at Vice Mayor ho ng City of Manila ay magtatapos ho ang kanilang term ngayong June 2025 ho, kaya maghahalal hong muli ang City of Manila ng panibago hong Mayor at Vice Mayor, kasama na rin ho ang lahat ho ng opisyalis sa konsihal at mga representative ho ng kanya-kanyang mga distrito. Ngayon naman ho ay alamin natin kung sino-sino ho ang maglalaban-laban ho sa pagka-mayor at pagka-vice mayor ho dyan sa City of Manila. Ang kilalang-kilala ho na mga lalaban ho sa pagka-mayor, unang-una ho sa listahan ay ang dati hong mayor ng Maynila na si Isko Moreno, ang kasalukuyan pong mayor ngayon na si Hani Lacuna, at ang tutok tuwing representative na si Sam Bersosa, Mara Tamundong, Raymond Bagatsing na dating lumaban ho ng Vice Mayor, Michael Say, at ang ilan pa ho sa mga nakalista ho o nagparehistro na lalaban ho sa pagka-mayor na mga independent. At pagdating naman ho sa labanan ho ng Vice Mayor ay nandyan po si Chi Atienza na kapartido po ni Isko Moreno. At nandyan din ho si Nino Anthony Magno, Pablo Chiki Ocampo, Remedios
Oyaldes at ang mga iba pa po nilang kalaban sa pagka-vice-alkalde. Habang papalapit na po ang midterm election sa May 12, 2025, ay may mga naglabas ho ng mga survey sa iba't ibang posisyon ho at mga lugar. At katulad din ho ng ibang survey, ay meron din hong inilabas itong Okta Research ng isang mayoral survey po sa City of Manila. So aalamin ho natin kung ano ho yung kanilang resulta ng kanilang ginawang survey ho noong nakaraang buwan ho, January. Ito ho kasi yung pinaka-latest ho na survey pagdating ho sa mayor ho ng City of Manila. Para po sa kaalaman ng lahat, ito pong Okta Research ay ito po yung dating nag-survey po ng presidential election noong 2022. So ang kanila pong research noon ay ang mananalo daw po sa pagka-presidente ay si Bongbong Marcos, susundan ni Leni Robredo, at sumunod po dyan ay si Isko Moreno at si Manny Pacquiao. So yung kanila pong resulta ng survey nila noon ay medyo malapit po sa katotohanan. Ang pinagkaiba nga lang po doon ay ang position po ni Pacquiao ay naging third at si Isko Moreno po noon ay naging ika-4 na pwesto, na nakakuha lamang sila ng 8 to 5% sa kabuuan ho na boto sa buong Pilipinas. So yun ho ang naging resulta ng kanilang survey, kaya medyo malapit-lapit ho ang kanilang mga sinasagawang political survey. So ito na ho yung resulta ng survey ho na ginawa ng Okta Research and Field Data Trends dun po sa labanan ng pagka-mayor ho doon sa City of Manila. At ito ho ay kinandak noong January 2 to 7, 2025. At base po sa larawan na ito, makikita nyo po ang resulta na si Isko Moreno po ay nakakuha ng 72.1% sa kabuuan po. At ang sumunod po dyan ay si Tutok Twin Representative Sam Bersosa na nakakuha po ng 13.5%. At pumangatlo lamang po itong kasalukuyang mayor ng Maynila na si Dr. Hani Lacuna, nakakuha lamang po ng 12.3%. At sinundan po ni Raymond Bagatching na dating lumaban po ng Vice Mayor noong 2022. Siya po ay nakakakuha lamang ng 1.4%. So yan ho ang naging resulta, at ang mga ilan hong porsyento na 0.6% ay dun po sa iba pa pong mga kandidato ho ng pagka-mayor mapupunta ang 0.6%. So lumalabas ho dito na talagang liyamadong-liyamado ho pagdating ho sa resulta ng survey ito pong si former Mayor Isko Moreno. Base po sa mga ilang report na naglabasan, ang mataas na porsyento po ng kanyang survey ay nanggaling daw doon sa kanyang pagiging isang mahusay na leader ho, dahil nakita ho ng mga tao ang mga infrastruktura na ipinagawa niya noong siya'y nanunungkulan noong kanyang kapanahunan noong 2019 to 2022, at yun hong paglilinis sa buong lansangan ho ng Kamaynilaan, at ang transparency ho sa lahat ng transaksyon at mga pamamalakad ho ni Isko Moreno. Ayan daw ho ang mga ilan sa mga bagay na naging dahilan kung bakit ho yung pagiging dynamic leadership niya ang nagbigay ng maraming porsyento para po doon sa survey na ginawa ng Okta Research. Bukod ho dyan ay marami hong sumusuportang taga Maynila, dahil ho yun hong mabilis na development ho nung kapanahunan niya ay nangyari, at talaga naman hong yung visible change sa tinatawag
ay nakita ho ng mga tao ang talagang pagbabago ho sa estado ng kalagayan ho ng City of Manila noong siya ho ay nanunungkulan. Kaya ito ho ang mga nakikita ng mga eksperto kung bakit ho marami pa rin ang sumusuporta sa kanyang kandidatura para po makabalik sa kanyang dating posisyon bilang alkalde po ng Kapitolyo ng Pilipinas, ang City of Manila. Bukod ho doon sa mga nabanggit ko ay may mga nagsasabi rin ho na talagang na-improve ho yung health services doon ho sa City of Manila. Unang-una ho dyan ay nakita natin kung paano ho talagang gumalaw ang dating mayor ho na ito na si Isko Moreno nung kapanahunan ho ng pandemya. At sa katunayan ho ay nabigyan pa siya ng award bilang pagresponde nila sa lahat ng nangyayaring krisis ho sa pandemya noong siya ay nanunungkulan. At ang isa pa ho dyan ay yung tinatawag hong transport system na ayos ho yung sistema ho sa mga transportation at nawala ho nabawasan ang mga traffic ho dyan sa Kamaynilaan. Ilan ho ito sa mga awards ho na natanggap ni former Mayor Isko Moreno at yung gobyerno ho ng City of Manila nung siya ay nanunungkulan noong 2019 to 2022. So yan ho ang aking ibinahagi, ang survey ho na ginawa ng Okta Research dyan ho sa labanan ng pagka-mayor sa City of Manila. At yan ho ay malalaman natin pagdating ho ng halalan kung sino talaga ho ang mananaig o yung resulta ng survey ng Okta Research ay magkakatotoo doon sa kanilang sinurvey base po sa magiging resulta. Sa mahigit hong 1 milyong botante ho sa City of Manila noong 2022, kung atin hong kukumpitin ang 72.1% na nakuha ni Isko Moreno po sa survey, lalabas ho na merong 800,000 boto ho siyang makukuha sa darating ho na 2025 midterm election sa May 12, 2025. So napakataas ho nito kumpara ho sa resulta nung naglaban ho si Mayor Isko Moreno at ang dati hong alkalde rin ho ng Manila na si former President Joseph Estrada. So yan ho ang ating aabangan sa magiging resulta ho ng halalan sa darating na midterm election May 12, 2025. So hanggang dito na lang po muna ulit ang aking vlog. Ibinahagi ko lang po sa inyo ang survey sa City of Manila kung saan ay maglalaban-laban ho ang mga kandidato sa pagka-mayor sa syudad ho o Kapitolyo ng Pilipinas. So isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo and salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo and God bless.